as we head on into the draft. This is game number 1 between FNOP and Aurora MLBB. Mababan nga ba ang Fanny o mag-aagawan sila? Kasi kaya din ni Demon kahit mag-Fanny. But Ay, the wala Fanny na. will be banned out. Sinagot ka yata agad. At saka alam mo rito, bukod yata sa Fanny, ang isa sa mga inaabangan ko rin. Kung Louie. ma-open yung Tigreal, Louie, Yes, eto na naman correct. tayo. Pero alam nyo naman kasi kung ano yung impact talaga nung dalawang yun pagdating dito sa mga previous games or yung mga metagames na nakikita natin. At saka alam mo, yun? hindi ko alam kung na-experience mo na. Yung ano? Hindi. Kasi kapag ka nakaupo ka dun sa caster's desk, Oh. si Coach Wynat, ano talaga siya, malakas yung boses. Yung parang lusot hanggang headphones namin yung mga pinag-uusapan nila sa draft. Ano ba usually yung mga pinag-uusapan? Eh, parang mga, basta ako dito ha. Pero magsasabi mga players na syempre, di ba, may mga thoughts nila. Pero Correct. yun, speaking of, di ba, dami pang bukas. Nabanggit nyo na nga yung Fanny, no? Tinanggal na rin ng Aurora. Isa talaga si King Kong na pinakamalakas na Fanny player. Oh, wow! Pero ito, kakaiba. First pick Cho, I think this is the first time na makikita natin ito sa ating liga in the 14th season, of course, na first pick Cho ang ating matutunghayan. Kahapon nakita natin yung TNC Pro Team, first 2 picks, Cho Khalid. Pero ngayon, first pick sa blue side, Cho. Kahit open yung Nolan, kahit open yung Julian. So, Oo. mukhang confident ang FNOP. At saka gusto ko yung pinag-uusapan pa nga natin right before nito, di ba, yung Tigreal, yung Louie again. But then, para i-pick up mo yung Claude, more than any of those na nabanggit natin kanina. Parang ganoon ba kayo ka-confident na matapatan even if may magkaka-chance na may Tigreal dito for Aurora MLBB? Eh, nakakalid. Pero yun na nga yung kalida na nabanggit. And syempre, yung Ling ni Demon kahit ay makakalusot din. Pero itong show na to, hindi pa tayo sigurado na mapupunta ito sa kamay ni Brusco. Yes. No? Oh. Mataas yung chance na kay Brusco ito dahil Yeah. nga sa kanyang mastery. Pero wag natin kakalimutan na pati si Kirk ay naglaro na ng show, I think 1 or 2 times lamang. Oo. At nanalo naman sila doon. At syempre, dahil wala pa silang talo sa general. So, ano ba, kuhain na kaya nila yung Louie rin dito na pinag-uusapan natin para sana. naman may ibang match sila sa Global Presence and ano yata, medyo mahirap yata makita ulit yung diversion Raging Sandstorm combo if ever for Aurora MLBB. Though alam naman natin si Yueren ay napakaraming potential na options later on. Uy, pero instead of that, oo nga naman. Kasi if ever naman na makuha yun, at least makukopya mo pag Valentina. Yeah, tsaka napakagandang agaw din ito mula kay Super Friends dahil alam naman natin na si Yue ay isa sa mga Valentina players na specialist talaga Yes. when we talk about the Valentina. In terms of KDA though, number 1 or actually yung tatlong number 1, 2, 3 natin ay mula Sa FNOP. sa FNOP lahat. And you know, gusto ko lang banggitin, no? At madaming beses, hindi kasi ako parang sobrang sa KDA. Parang hindi siya Oo. nagdidictate ng game. Pero with the performance coming from FNOP, mukhang nagdidictate ng game. Kasi top 3 damage dealers nila, yung post 4, yung gold, as well as yung jungler, pasok sa top 3 in terms of KDA. Oh, so hindi applicable sa kanila na parang KDA is just a number. Correct. Ganun. Kasi it is a number. Kapag ka sila, okay. So, kaya naman din pala merong ganoong pag-prioritize sa Cho. Wow! Kasi Hayabusa yung plano all along Wow! netong ni Fnatic Oni. Pero tama ba ang aking nakikita? Oo, may- 4 na Kirk ang... Kirk. Oh, Kirk headband ang Oh, ayan. May Brusco headband din Brusco. po tayo. The B&B tandem, dalawang Brusco. KKKK. 4 na K. Ay, may pinapakita pa siya. Sayang hindi natin na... Happy birthday po, Maki and Ali. Maligayang araw. Pero going back dito sa ating draft, wala pa nga naman pala kasing gold laners Wow. ang parehas na kupunan. Big Kaya ban mukhang to, magkakaubusan FNOP. ng mga gold laners sa second Oo. banning phase. Tsaka sinabi natin kanina, hindi pa Kelra si Claude. Hindi pa nagko-Claude si Kelra, pero parang inisip Ayaw na rin nila. ng Aurora MLBB na yung possibility ay nariyan pa rin naman. So ayaw na lang nilang ipaabot. Tig, So tig, tig. Tigreal, isa pa yun sa mga posible nating asahan na tanggalin dito. For Rene J kasi parang sobrang dami talagang options ni Rene J. I think kung may Kirk sa side ng Fnatic Onyx na sobrang dami ng nailabas na heroes, sa Aurora MLBB, si Rene J yung katapat niya. Oo. Parang ang daming playstyles in general. It's either pwede siyang maging healer, pwede rin siyang maging setter. Pero I think the most favorite pick ko na nagmumula kay Rene J would still be the Matilda. Oo. Kasi naaalaw siya na gumawa ng
mga plays na aggressive at pwede rin Yes. siyang gumawa ng defensive Oo. plays. Paligtas, oo. May Grok pa naman si Rene J just in case. Kaso nga lang ang ano yun karagdagang ulti na rin yun para rito kay Superfizz. Nabanggit mo yung Carmilla, oo nga, na-introduce na rin niya sa atin yun. Kamakailan lang. Pero maski yung Grok, sila pa mismo ang magtatanggal. Okay. The thing about this Grok though is that it's not just Brusco's hero, it can also be Kirk's. Oo So nga magandang eh. ban coming from Aurora MLBB. But then as we look into this head-to-head, from Wow. both of our junglers, nakalalamang si King Kong ng KDA, average turtle kill as well as average lord kill. And may looming 100% win rate ang Hayabusa ni King Kong. Grabe. Siya ay isang King Busa. Hindi ko alam kung nag-make sense. Saan yun, ang pero galing yun? King Saan ang galing yun? King Busa, pwede naman. Sige. Sinusuport ko kasi siya. Oh. Alam mo naman. At 'di ba? Basta Oh, sige, ikaw. balik na tayo. O yan na. Basta may edit. Sa Oo. kabila, this edit most likely ay mapupunta na sa kamay ni Rene Oo. J. Considering na may kalid na ang kupunan ng Aurora. Uy. Maliban na lang. Maliban ay na lang. Makakita tayo ng Kalidrome. Oo. Malay niyo. Napapaisip na rin ako dito kung i-consider pa bang ilagay na Fnatic Onyx sa XP lane ang Cho na ihawak-hawak nila this time. Kasi usually talaga for Fnatic Onyx, parang gusto talaga nila madalas winning lane yung mabibigay nila kay Kirk. Or parang minimake sure nila na yung rotations ay mas mapapabilis for their side. At nagtatatalon si Antianara sa Ayun na. Alice. The Alice Gold Lane locked in once again para sa Fnatic Onyx. Trinay ko yung Alice Gold Lane pero na-realize ko hindi ako si Kelra sa RJ. May iba may something sa Alice Gold Lane ni Kelra. Mahirap na patan. Tinry ko rin yung bangs ni Alice pero... Mahirap na patan. Tama. Okay. Well, siguro kailangan carry, feeling ko, like off the top of my head, carry Oo. is an option for Aurora. Kasi kailangan nilang ng pang-burst down against an Alice. Sobrang lakas ng healing ng Alice. Kagabi, nakalaro kami ng Alice. Kahit mag-anti-heal ka, di mo Oo. mababarag yung... Not... Ay, teka lang. Iba yata yung Lunox. narinig natin doon. Okay. Oy, ay, same concept. Yeah. Same Concept concept pang at burst. least. Kaso I think medyo makakalamang ang isang Alice in terms of late game. Pero mid-game may malaking chance ang Lunox na mang-burst ng Oh, grabe. parang ano nga yung isa ko pa naisip kanina was either the Nathan kasi hindi pa naman sila nag-overload pagdating sa magic damage. Tapos pwede naman talaga nilang gamiting additional na panunaw. Pero Lunox in itself, may karagdagan kang way na magkaroon ng out or additional survivability in a sense. Lalo sa ganitong lineup ng Fnatic Onyx. And meron ding possibility na mas maagang mag-snowball ang Lunox because of the glowing one against an Alice na nagsiscale based on your level. So as the game progresses, makikita natin na magbabakbakan. Gold laners, magic gold laners, mage gold laners are back in the meta. Kaya naman, this is FNOP and Aurora. Casters, take us to the land of dawn. Ano nga ba ang susunod? Matutuldukan ba o matutuloy? Ang streak dito para sa Fnatic Onyx Philippines. Laban na nga lang din sa Aurora. At Ina and Chantal nga pala yung mga kasama para dito sa match number 2, game number 1. Sobrang excited ako makita kung anong magiging laban natin or resulta ng ating laban. Again, nung huli sila nagtagpo, it was 2-1. So baka expect natin na gano'n ulit ang pwede mangyari or kaya isang mabilis. Parang extremes lang yan eh. It's either sobrang bilis or sobrang tagal na magiging laban or same nung nangyari that first time they met. Pero sa ngayon may konting pagbabago. Nakikita naman natin to yung mga na-shake up pagdating sa meta natin and the idea behind the gold lane Alice. Hindi na lang natin ngayon sa RG talaga na napapanood. Pero ang pinining pangontra dito ng Aurora is going to be the Lunox Gold para naman dito kay Domeng. Parang ito yung mga classic eh. Nung mga panahon nila, Arif, parang yun nagtatagpo. Kasama din si Alice nung time na yun para ma-burst agad. And speaking of burst, parang si Domeng yata ang gustong ngat-ngatin or probably gustong pilitin na pauwiin. Pero meron nga palang skill yung Lunox na pag pinitikan mo ng mga pa-stars, biglang bumabalik yung buhay. Starlight Pulse, di ba? Yan, ang pumupulso bumubuhay. lang. Pulsuhan mo lang. Pero sa ngayon, nakita natin, hindi naman panahon ng tagtuyot, pero naaalala natin na talaga namang ang ganda ng mga paulan dito ng mga bagong balik na heroes. Yan, mga lumang bago. Nababalik na yung mga gusto ko. Katulad ng Parang mga ano lang Lunox. yan, parang sa usong fashion. Ay, oo. Yung mga lumang damit,
Bumabalik na ulit. Bumabalik. Mga old school. Minsan yung luma mong damit, makakasalubong mo gamit ng index. Hindi Iba yun, yun. iba yun. Uy, grabe yung community prediction May natin. 0.5 na tayo, 46.5%. Ang prediksyon ng community na mananalo ang Fnatic Onyx habang 53.5% naman para sa Aurora. Pero tingnan natin kung magkakatotoo nga ba ang prediksyon ng ating community dahil sisimula ng bakbaka dito sa may bandang baba. Oo, grabe yung mga pokes agad. By the way, dalawang level 4 dun sa may bot lane. Uy, Kamunikan naku. ng dumiretso, si Edward. So napilitan na gamitin Brusco? ang Kirk. Pero ito na si Brusco. May Pajit Kondo. Pero nandito na si Rene J. Kinamit yung flicker. Mainit! Mainit! Mainit sa may bottom lane. Ang dami na gamit. Hinihipan, mainit daw kasi, nagliliab, pumalo pa! At kinamit na rin yung flicker ni Edward. First blood namin kay Rene J. Kirk is gonna be down at kakapalitan ngayon. Tempest of Blades, ginamit na rin. Dalawa para sa isa matatanggal dito sa palitan sa may bandang baba. Sabi sa'yo, hindi pa natagayat. Busog na busog ang ating mga mata. Umpisa pa lang ng laban. And with that pick-off, napansin mo Fnatic Onyx Philippines ngayon makakasecure ng libreng pagong para kay King Kong. Grabe yung naging storya or summarize natin yung pinaka nararamdaman ng mga players ngayon dahil sa Oo. nangyari kanina. Generalization natin. Pero kasi ang naiisip nila dito is that kung magkakabigay lang din sa may bottom lane, kung kaya naman nating makahabol for backup, gawin na natin para hindi na malugay yung specific lane. Ganon ka-importante na manalo lahat ng mga laning at nagkagulatan doon. At ang isa sa mga nagulat Grabe is naman gonna be yun! Demon kahit nabaliktad pa. Ginamit yung Tempest of Blades. Ang bibilis ng mga kamay. Kanya-kanyang takasan. Napakarami nating nakita na pangyayari doon, pero walang namatay. Super Prince, lahat ng pwedeng gamitin, lahat ng pwedeng pindutin, pinindot niya na. Chinek niya na rin pati yung item. Pero si King Kong, na-checkan lang ng konti doon. Grabe. Parang pwedeng gawan ng Nakakagulat, YouTube. Ay, sa may top lane, sa may top lane. Op. Hinahabol ni Kelra si Domeng. Nag-light. Dito si Domeng. Sino magiging target ako? Meron stun. And Kelra with a kill. Nandun na nga lang din ang outmaneuver dito ni Kelra with the Alice. Siya yung nagpaalis dito kay Domeng. Pero kita mo naman, yung pambobrusko na naman ni Tuloy-tuloy pa rin. Brusco. Walang tigil ngayon. Ang Fnatic Onyx Philippines on to hunting down every single member of Aurora. Oh, sabi nga sa isang kanta, walang tigil ang gulo. Pero ngayon, natatahimik muna ang Land of Dawn. So ito yung sinasabi natin, as long as there is an opportunity, talagang ginagrab ng mga players natin, even mga teams. So nagkaroon din tayo ng mga moments kung saan kamuntikan na si Demon Kite. Kamuntikan din si King Kong. Oo. Kaya parang i-expect natin ngayon na magiging madugo agad yung ating first turtle of the game. Pero tama ba ako nakikita? 1K gold lead dito sa Ay, ating gold oo nga, no? laners. Medyo malaki po talaga yun, ha? Hindi pala medyo malaki talaga yun this Kasi early. may isa na siyang core item Clock of Destiny, the beauty. Pabuo pa lang yata si Domeng dito ng kanyang Blood Wings. Probably yun yung kanyang first item. So Yup. eto na, nagkakaaurahan yung mga players natin dahil nag-spawn na yung pagong. Pero sige, rampa ngayon dito sila Super Prince. Ang kanyang ginamit dito is going to be the Primal Rat. Maya-maya lamang ay makikita natin ang mga buhos ng damage. Pero buhos na nga lang din ngayon ng vision para sa Aurora. Nandyan pa rin yung capability talaga na mag-in and out ng isang Brusco with the show. Pero kailangan din nating pansinin ano nga ba yung magiging bawi dito ng Aurora. Lalo na't sinisimulan at wala yatang balak na i-reset ng Fnatic Onyx Philippines itong Hinuhold. pangalawang pagong na to. Oh, actually, hinuhold nila eh. Parang inaano yata nila dito na i-reveal muna kung nasa yung mga players para alam ng FNOP kung saan nakapwesto yung Aurora. Okay, si Rene J papasok at sasalubungin dito ng side ng FNOP. Pero nga papasok kanina. Kelra? Doon si Edward at si Kirk makakakuha ng kill. Si Edward ginamit na yung kanyang quick sun guard. Sisipahin si Brusco habang yung third guard sinisimulan pa rin. At Demon kahit makakakuha niyan, siya rin makakakuha ng kill. At si Kirk kamuntikan na, ginamit yung Tempest of Blades. Pero makakasalubing niya is gonna be Domeng. Pre, I gotta go my own way. Kaso nakita pa rin siya on his own way dito si Kirk. Aurora MLBB, nakakita sila ng somewhat a window doon at na-maximize yun fully ng side ng Aurora. Looking back, nakuha ni Demon Kite not only the turtle but also a kill. Ngayon, nakaka-back in na ang Aurora. Makakaabante sila. Ayun na naman. Napapwersa dito si Brusco at si Kelra. Grabe talaga, walang tigil ang gulo na nangyayari dito. Top lane, masira na rin. Ginamit ng Rage Sandstorm. Si Kelra mapipilitan na umalis yata, pero pag-stun. Andito na si Brusco. Andito na Ang rin si sakit. Kirk. Meron pa mga pastan. Pasipa para dito kay Brusco. Kaya naman, makakakuha ng Edward. kill laban sa Aurora. But UWE is gonna be up. Parang arcade. Malatag team. Yung nakikita natin. At ang mananalo sa tag team, nagkakapalitan pa rin. Dumating na rin si Demon Kite. It's gonna be a killing spree para dito
yung mga pangyayari? Wala, ano pa lang, 7 minutes pa lang halos na Boss! laban. Parang sakit sa batok. Kailangan nating kalmahan sa mga boses, kalmahan sa mapa. 7-5 yung kill score. Ngayon, unti-unti na nako-close off ng Aurora yung gap na in-establish kanina ng Fnatic Onyx Philippines. Pero the most important thing doon is yung ina-attempt na nila ngayon pa lang napitasin si Kelra. Pero the sustain is just too much for an Alice. Ito din, parang too much yata yung nangyayari sa may bottom lane, ha? Okay. Si Kirk was stunned. There was a blade. Sino mapitikman? Si Doon Kirk! sa moment na yun, it's gonna be Kirk. So -1 agad. Habang tatanay si Super Friends pa ng mga poke na gagamitin. Ginamit yung IMU on that Tempest of Blades para tayong nagko-core training Okay. sa nangyayari dito sa mga team. Cardio to, boss. Cardio. Cardio to, boss. Ngayon, medyo magja-jog around the place muna ang Aurora MLBB. Tapos na ang warm-up, pinatunog na ang mga batok, ang mga leeg. Pero isa nga Ito lang naman. din ang papatunogin Ito naman. nila ngayon. Ang turtle na masesecure ni Demon Kite. Oo, isang magandang pagkuha doon para sa side ng Aurora. So, nag-group up na sila ngayon. Yun yung idea. Pag meron kang mga mage din sa may gold lane, so advisable na isama mo talaga sila pagdating doon sa team fight. At impunto na 8 minutes ay bumili na rin si Edward nung kanyang roam boots. So, 7-6 is the score. Okay. Parang magagamit na muna ng mainam yung mga damo as much as possible. Mas Hindi mainam bibigay yan. ng information sa isa't isa. Oo, Hop! pero ngayon ang impormasyon na nandyan ang mga paulan ng flowing Ay na. blood. Ay. Habang nandun si Renny J sa likod, tumitira! Grabe yung tatlo. Pinatarget si Kirk, tapos si Kellerman zone na dalawa. Pero yung nga lang nag-light na si Domeng, ginamit na rin yung flicker. Itutuloy ba yung team fight? Ayun, nandun pala sa may ibaba. Kendra ka na makukuha rin, J, mapapatay na rin. So nagkakapalitan pa rin mga players natin. Pero si Kirk, unti-unting mawawala na buhay. Pero may flicker para makatakas. Habang si Super Friends, inaalagaan niya yung kanyang mga kakampi. Andito pa rin naman yung super family present. Pero present din dyan sila Edward! Na mapipitas ng Fnatic Onyx. 1-for-1 kanina. Ngayon gawin nating 1-for-2 yung naging palitan doon. Grabe maglaban tong dalawa. Talagang na-miss nila yung naging 2-1. I miss you, bro. Nung kanilang first meet-up, for sure mga nanonood din ngayon, hindi na makapagsara ng bibig. Hindi na nga din. Kakaantay nung next na tili moment. Tsaka tinatype pa lang nila sasabihin nila, binubura na nila ulit. Oy. Kasi may nangyayari ng bago eh. Oo nga pala, tsaka yung mga feeling ko sa YouTube, sa Facebook natin, tsaka sa TikTok, may sariling clash na rin. Oo, laging may clash din yan. Yung mga shoutout sa mga shadow analyst natin dyan. May sariling fansiklaban tayo Yan. pagdating sa ating mga live stream. Pero dito ang pasiklaban sa mid lane. So sobrang bilis ng mga nangyayari, bigla na nagkaroon ng kill doon sa may middle lane. Okay, ilalaban pa rin. Habang si Renny J, si King Kong, nakita na niya. Super Friends ay nandoon para meron mga pokes. So, Renny J is gonna be down at that time. At meron ng Lord na mag-spawn. At ngayon, they've got their own thing. Dalawa matatanggal nila for Aurora. May Lord na pwedeng tauhan agad dito ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil lamang sila sa leaning, nalakalamang din sila ngayon sa vision. Pero not for long kasi may Edward na umaali-aligid dito Oo. sa My Turtle or Lord Pit Ayan na na. ngayon. Ayan na. Nako, tinawag na yung mga biryani. At habang nandito yan, si Kendra ay medyo mapapaalis saglit. Si Kirk may vengeance na gagamitin doon. So yung Lord, ginamitan na rin Shadow Kill. At si King Kong ang madali. makakasecure ng Lord. Raging Sandstorm. Pero out muna mga players dito ng Aurora. Pero pansinin naman natin yung overall view sa mapa. Surprisingly, wala pang napipitas or nababasag na tore dito para sa side ng Aurora. Kahit Oo in nga, team no? fight ngayon ay lamang in number sa kill score yung Fnatic Onyx Philippines. Which means na ang kalakasan talaga ngayon ng Fnatic Onyx Philippines is more on the pick-off, yung pambibigla. And of course, dahil nga yan sa prowess ng isang show na kaya talaga mag-isolate play. Oh, so kaya pala finors din dito ni King Kong, by the way, nagamitin rin yung Shadow Kill doon sa may Lord kasi mas mataas pala yung EXP dito ni Demon Kite. Okay, wait lang. Nagkakasuntukan din sa may middle lane. Nakabang ni Super Prince, ginamit yung Shadow Strike. Dapat kay Edward. Habang si King Kong gagamit yung mga Shuriken Blades. Yung Lord nandun pa rin. Ganon ka-importante yung Lord kahit level 1 pa lang sinasamahan agad sa may middle lane. 5 sa 5. Renny J, ginamit na yung kanyang Primal Wrath pero madedepensahan ng Aurora. Ngayon makakabasag ng dalawang tore. Ontrobot and Ontromid ang Fnatic Onyx Philippines that they won't stop there. Ngayon naghahanap na naman ng viable na target sila Brusco. Ayun na, may nakasin. Mini, mini, mo. Pero mukhang si Renny J hindi naman nila mapipiko. Pero hindi pa pala tapos! Ba't biglang may bumulaga doon sa may gitna? Pero si Kendra nandito na rin. Hahabulin tayo sa Blades. Kendra is down. Oh, no! Napakahaan ng mga Blades dito ni Demon Kite. So 3-for-2 trade. 3 ang namatay sa Aurora, 2 sa FNOP.
Pero mukhang para sa Fnatic Onyx Philippines, they will take that trade. Nakakapag-knockout, nakakapag-deny dito si King Kong ng mga green or jungle camps ng Aurora. Pero panoorin natin ng sabay-sabay ang ating Infinix instant replay kung paano nga ba yung mga nangyayari doon. Dalawa pala yung pumasok na meron ding crowd control. Tapos nadiinan pa nung Tempest of Blades. But at that time, meron ding setup play kasi na ginawa doon yung FNOP. Yep. So ano to? Salisi moments. Salisi lang, wala nang liko, wala nang kaliwat kanan. Pero syempre, ang mga pangontra sa Salisi, yung mga asset natin sa gilid-gilid. At yung asset ngayon is going to be Brusco dito sa may bandang gilid, giving information. Pre, may nag-a-attempt dito na Edward na pwede nga naman niyang salubungin ng salubungin, lalo't marami namang ways para dito kay Brusco to disengage. And so far ngayon, 14-9 yung kill score. Medyo umaangat pa rin yung overall team fight para sa side ng FNOP. Kasi kung papansinin natin, dumive man sila Edward, dumive man dito sila Rene J. Ang gagawin lang talaga ni Kelra is to activate the Blood Oath and all blood para may mini-stun, may sustain, may damage. So, siksik liglig yung mabibigay nila ng impact for Aurora. For Aurora naman, ano nga ba magiging key nila dito para sa laban na to? Actually, for Aurora, kailangan lang nila ng proper synchronization ng skills kasi technically they have the kit, they have crowd control with the US hero. Mas nagiging advanced lang sometimes yung FNOP. Pero for Aurora kasi yun yung parang one big stop. Pwede kang mag-Raging Sandstorm, tapos madaming tatamaan. Actually kasi yung concept ng heroes nila basically the same. Oo, pareho. Kasi may pang-dive silang pareho talaga. Kasi Super Prince, ginagaya niya rin minsan si Yue, yung Yue. Eternal Guard niya. Dalawang EG Boy ang nakikita natin sa mapa. Pero sa ngayon, Eto isang na Lord naman. muna ang makikita natin. Pangalawang Lord to, Chantel. Pero ito na naman tayo. 5-man Rora here na umaali-aligid. May ispatan doon sa may bandang gilid. Wala pang tatamaan sa ngayon ng mga vengeance or slashes dito for Kirk. Pero ang kailangan nilang bantayan dito is yung macro or movement ng minion wave na mistulang bang pumapabor for Fnatic Onyx. Grabe, living by the words talaga yung dalawang pumalag kanina. Sabi, gagalingan namin 5. Mas Ang sagot isa, mas gagalingan namin 5. Oo. Kaya ayaw magpatalo ng isa. Kailangan mas pa rin sila. 5 Pero sa sa 5. team fight na to, sino pa talaga magiging mas? Bigla mawawala dito si Demon kahit si Edward. Medyo alis saglit. Si Rene J kukuha ng mga damage dito ng FNOP. Mapatay sa kamay ni Kelra. Habang nangyari yun, si Dominic na target na pala. Nagamit yung lightning. Merong flicker out. Nagagamitin doon. Kaya makakatakas ang mga players ng FNOP. At nakuha pa nga yung Lord. So kailangan dumipensa ngayon ng Aurora. Hindi yun bonus lamang. Marami-rami talaga ang nakuhang advantage to ng Fnatic Onyx Philippines. First, eliminating Demon Kite. Wala nang threat para kay King Kong na may mag-out-threat. Numakaw ng Lord. Pangalawang Lord, by the way, may skill na to. At bukod pa doon, is na nakita natin yung idea na Rene J is soak up lahat ng damages. Pero who would soak up the damage? Siya tumatarget doon sa ibang mga members. Talagay sa alanganin dito yung mga core damage dealers ng Aurora. At ngayon naman for Fnatic Onyx Philippines, hindi alanganin yung pagpasok nila kasi kumpleto pa rin silang 5 na abante dito sa base ng Aurora. Tingnan natin kung madedepensahan. Demon Kite ay matatantusan na dito ng FNOP. Itutuloy pa nga ni Brusco. Bigla Nakita nila si Dome, kaya makukuha na rin nila. Habang yung Lord nandun pa rin, mapapailis ang mga ibang players dito na Aurora. Rene J, medyo masasaktan. Ginamit ng Shadow Kill. Habang si Edward pipilit na dumesa dun sa may gitna. Pero hinahabol pa rin ni Kelra, kaya makapatay na rin. At eto na nga, isang mabilis lang para sa ating game number 1. Sonic sa magwawagi. Fnatic Onyx Philippines. Hindi naging instant yon pero balak nilang ituloy ang kanilang streak. And now Fnatic